Magandang umaga po sa ating lahat. Medyo mahina. Magandang umaga po sa ating lahat. Very good. Buhay na buhay. Although compared to the last 2 Sundays, medyo nag-diminish yung number ng mga tao. But still, it's a good number. Mga kapatid, tulad po ng sinabi sa simula ng ating banal na pagdiriwang ngayon, itong ikalawang linggo ng pagkabuhay ng ating Panginoon, the second Sunday of Easter, ay tinagurian po nating the Divine Mercy Sunday. Divine Mercy Sunday. At hayo na po yung image ng Divine Mercy sa likod. Kanina po nandito siya sa 6:30 ng misa at naglakad na siya at bumalik. No? Bilang parte ng pagdiriwang ng Divine Mercy. Mga kapatid, are you familiar with the picture or the image of the Divine Mercy? Anong napansin po ninyo? Patay. Oo, meron po siyang sinag. Pula tsaka puti. Pula tsaka puti. Yun po ay yung sinaksak po ng centurion yung kanyang tagiliran, ang lumabas po ay tubig at dugo. Yun po yun. Okay? And there is a very significant line na binabanggit sa Ebanghelyo ngayon na very related o kaparte po ng Ebanghelyo ngayon sa pagdiriwang ng Divine Mercy Sunday. Ano po iyon? Kung kayo po ay nagsisimba araw-araw o tuwing Sunday, kung you are very observant during the Mass, ano po yung line na yon? Hindi ko tatanungin yung mga lay minister, nagtatago sila na baka matawag. Ano po yun? Yung tumaas ang boses ko kanina, nagbago yung boses ko kanina, anong line po yun? Ako na lang sasagot. Ang line po ay, Panginoon ko at Diyos ko. Diba yung first part, wala si Tomas. Sabi ng mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Pero sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita yung butas ng pako sa kanyang palad at naipapasok ang kanyang daliri at ang kanyang kamay sa tagiliran. Yun yung proof na hiningi ni Tomas. Second event, kasama si Tomas, same thing, nakapilid ang pinto, pumasok si Jesus. Sabi ni Jesus, huwag ka nang magduda, Tomas, ito ang aking mga kamay, tingnan mo yung butas, ipasok mo yung daliri mo, at yung kamay sa aking tagiliran. Anong sabi ni Tomas? Hello, kasasabi ko lang kanina. Anong sabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Huwag niyong pagbaliktarin. Okay? Panginoon ko at Diyos ko. Sa English kasi mas maganda My Lord and my God. Saan natin natatagpuan yan? Saan natin yan nakikita? Ako na rin ang sasagot. Sa loob ng misa yan, kaya very, very significantly important. Pag tinataas ng pari yung ostya, tsaka yung alak, anong sasabihin? Panginoon ko at Diyos ko. Kaya po tinataas yan para makita ng mga tao, especially the people at the back, ito ay hindi ordinaryong tinapay, ito ay hindi ordinaryong alak, ito ay tunay na katawan at dugo ni Kristo. Kaya pag tinataas ng pari yan, to express our faith, to express that we believe that it is the true body and blood of Jesus Christ, ang sinasambit natin ay Panginoon ko at Diyos ko. Sorry po sa mga matatanda, medyo babaguhin natin yung parang pangit yung sinabi ko. Yung mga seniors po natin, no? Kasi nakalakihan po nila na kapag nagsisimbay, nagro-rosaryo, no? Pag tinataas po yung ostya, tsaka yung ala, kaya po tinataas yan para makita po ninyo, para masambahin, para to worship, para masabi ninyo, my Lord and my God.
Kaya titigan po ninyo. Huwag kayong yumuko. Kuha? Kuha na? O, yan. Kaya po tinataas yan. Ano? Bakit? Ano pa ang difference ng ostya ng pare tsaka ostya ng mga tao? Malaki ang ostya ng pare. Bakit? Malakas kaming kumain. Hindi po. Dahil kaya malaki, para yung mga tao sa likod, yung mga nasa labas, makikita nyo. Kaya kahit nasaan man kayo, pwede kayong mag-worship, my Lord and my God, sa loob ng misa. Diba ang ganda ng ating pananampalataya? Ang ganda ng ating liturhiya? Hindi yan basta-basta nilalagay lang dyan-dyan. Magkakadugtong yan. So yun po, I hope and I pray na starting today, when you attend the Mass, especially pag time na po ng consecration, tumingin kayo kay Kristo. Kausapin ninyo. Kaya yung iba, walang meaning yung Mass kasi you don't know what you are doing. Kaya nga tinataas, yuyuko. Paano ma-appreciate? Paano ka makaka-worship? Tinataas yan ng pare para, Lord Jesus, You are my Lord, You are my God. Eh dito nga, may bell pa. Bakit binibel? Recess na, kakain na. Hindi. Kaya po binibel, ang bell po ay panggising. Gising na kayo, eto na si Kristo. Look at Jesus. Stare at Jesus. Talk to Jesus. Article, no? Jesus. Diba? Pero totoo po yun eh. Kaya po yung iba, Father, bakit hindi ko nararamdaman si Jesus? Paano mo nararamdaman? Tinataas nga, yuyuko ka. Pagkakataon mo nang kausapin si Jesus, hindi mo siya binibigyan ng panahon. Tinataas nga para makita mo. Mamaya, pag tinaas ko yan, kasabay ng bell, to get our attention, hey, wake up. Look at Jesus. Talk to Jesus. Worship Him. Kaya paglabas mo ng simbahan, damang-dama mo siya eh. Kasi nakausap mo siya. Dahil later on, tatanggapin mo naman siya. And in connection with that, natanggap mo siya, kaya hawak-hawak mo siya. Dala-dala mo siya. Dala-dala mo yung awa at pag-ibig ng ating Panginoong si Yesu Cristo. I'll talk to that later. So the first point is, let's go back to the gospel. Ano bang description ni Jesus? Applying that to our daily life as faithful followers, servants of Jesus. Paano pumasok si Jesus? Hello? Sarado yung pinto. Kasi natatakot sila sa mga Hudyo. Para siyang ang description, para siyang multong pumasok. Kahit nakasarado yung pinto, pumasok si Jesus. And what is the message for all of us? Yung pagpasok ni Jesus, kahit sarado ang pinto. Part ng celebration of the Divine Mercy is this. Pagpunta natin sa simbahan ngayon, may kanya-kanya po tayong daladalang problema. May kanya-kanya tayong mga binibit-bit na mga hinaing sa buhay, mga pagsubok, problema. Kaya iiba sa atin o karamihan sa atin nakalugmok. O talagang kaya ka nagsimbay, nandito ka kasi meron kang hihilingin sa ating Panginoon. Amen? Yung pag sinabing pumasok si Jesus, kahit sarado ang pinto, ibig sabihin yan, kahit ang puso natin punong-puno ng pangamba, kahit ang puso natin ay abalang-abala at nakafocus sa ating mga problema, it doesn't matter. God will still enter into our heart because of Jesus' love. Dahil sa awa ng Diyos, papasukin niya pa rin ang puso natin. Kahit sabihin na, God, Lord, pagod na ako, hirap na ako, bigat na ako. Kahit na yan ay nakasara, papasok ang ating Panginoon.
Lalo na ngayon, narito kayo sa ating simbahan. The mere fact na nandito kayo, may kahandaan kayong papasukin siya sa inyong mga puso. Amen? Kaya nga, napakaganda ng pahiwatig ng Ebanghelyo ngayon. Napakaganda ng paalaala sa atin ng Divine Mercy Sunday. Na tayong lahat na may daladala, tayong lahat na may problema, don't worry. Be happy because Jesus will enter into our hearts. Dahil sige, ang sinasabi sa Divine Mercy is, we don't have to be perfect. Pagpasok mo ng simbahan, hindi kinakailangan banal na banal ka. Kahit mahina ka, kahit ikaw ang pinakamakasalanan sa buong ubando, kay Kristo, it doesn't matter. Ang mahalaga, papasukin mo siya sa puso mo para maganap ang healing. Dahil handang ibigay ni Jesus ang kanyang awa sa ating lahat. Ito na yung sinabi ko kanina. Therefore, when we receive Jesus in our heart, when we have Jesus in us, the challenge is how to live mercy in us. Yung mercy na tinanggap natin, tatanggapin natin sa misa ngayon. Kaya po, tinatanggap na natin siya sa first part ng Mass. No? The liturgy of the Word. Mamaya, liturgy of the Holy Eucharist. We accept and receive Him. Nasa atin na si Jesus. Ergo, the challenge is how to live a divine mercy life in us. Ang sagot, ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa iba. Sa pamamagitan ng halimbawa, nag-away kayong mag-asawa. Di siya nagsimba, ikaw nagsimba. Pag-uwi, yakapin mo siya. Pag-uwi nyo, yakapin niyo yung mga anak nyo kahit natutulog pa. That is divine mercy. Yung kapitbahay niyong pasaway, bigyan nyo ng ulam mamaya. Abutan nyo ng kahit ano. It doesn't matter kung sino ang tama o kung sino ang mali. Ang mahalaga, kasi nakatingin sa atin ng mga tao, nagsimba yan. Nagsimba yan. But the thing is, what is the effect of the Mass in us? Divine mercy. The effect of the divine mercy in us is what? To live the mercy that Jesus showered to us. That is the challenge. Kaya nga po, mamaya, mga kapatid, pag sinabi ng Eucharistic Minister tsaka ni Father, katawan ni Kristo, ano ang sagot? Amen. Ang amen ay napakahalaga. Katulad din po noong, my Lord and my God. Bakit? Sapagkat pag sinabi nating amen, it is an expression of our faith that we believe that what we are going to receive is Jesus Christ Himself. Kaya nasa atin siya, nasa atin ang kanyang awa. Again, the thing is, dapat yung awang tatanggapin natin mamaya, ibabahagi sa iba. Yung awang tinanggap natin is the same awa na ibabahagi natin sa ating mga makakasalamuha. Third point, what is the tagline of divine mercy? Yung mga nagdi-divine mercy araw-araw, ano ang tagline? Very good. Umatin ka na yata kanina eh. Umating na siya. Tama po yun. Cheating yan, tita. But anyway, thank you po. Tama po yung tagline. Jesus, I trust in you. Connected to the first thing I said a while ago, na kahit tayo nahihirapan, kahit tayo nasasaktan, we could still say, Jesus, I trust in you. Sabihin nyo nga uli. With more conviction, say it again. Very good. Pero hindi lang dapat yung sinasambit. Yan po talaga ay isinasabuhay. Di ba kapag tayo ay may problema, lugmok na lugmok tayo, parang ayaw mong tumayo. Wala kang gana. Di ba? Yung nalulumpo ka sa dami ng problemang dala-dala mo. Pero kapag naisip mo, divine mercy. Ano ang tagline? Naniniwala tayo kay Jesus. Kaya yung panlulumo mo, ang magiging tungtungan mo, ang magiging tungkod mo sa pagtayo mo uli ay si Jesus because we trust
in Jesus. Amen? Ano ang tagline? Dali, ito lang. Ano po ang tagline? Mahina. Ang lapit-lapit ko sa inyo eh. Anong tagline? Dito. Diyan po. Di ba ang ganda? Ang ganda-ganda niyan. Sa buhay natin dito sa Obando, hindi madali, mahirap. May sunog, landfill, mabaho. Diba? Ay, hindi to po si Konsihala. Sorry. Diba? Maraming problema. Plus, yung problema natin sa kanyang pamilya. Pero the divine mercy is giving us the assurance. Kahit mabigat, kahit mahirap, hindi tayo nag-iisa. Sulit ko nga lang sinabi ko kanina, gawin nating tuntungan, gawin nating angkla, gawin nating pangsanggalang, ang divine mercy. At ano ang tagline? Bakit nababago? Dapat may conviction. Again, what is the tagline? I hope and I pray na starting this Sunday, starting today, Divine Mercy Sunday, mag-iiba ang outlook natin sa buhay. Na kahit anong dumating sa ating harapan na problema, tayo'y magiging malakas dahil tayo naniniwala kay Jesus na muling nabuhay at sa inspirasyong ibinibigay ng kapistahan ngayon ng Divine Mercy. Ano ang tagline? Amen. Tatayo po tayong lahat.